Mga kapatid, hindi mo kailangan nalagyan ng bunga ang isang puno para po patunayan na yung puno ay totoo. Sapagkat ang tunay na puno kusang namumunga. Amen po ba? At dun po sa bunga na ating nakikita, yun ang nagpapatunay na totoong puno siya. Dahil po si Lord, hindi hinahanap ang dahon. Ang hinahanap po niya sa puno ay ang bunga nito. In essence, hindi mo raw kailangang sabihin nananampalataya ka o may pananampalataya ka. Dahil kung totoo kang Kristiyano, makikita sa iyong pananampalataya. Ang ating pong teksto ay hangungin po natin sa Hebrew chapter 11 verse 4. Kung natatandaan po nyo, last week, ang pinag-usapan po natin is about faith. Ka-faith lang sa Diyos. So, tinuloy ko po yung pong topic na ito about faith. At ito po ay nasa chapter 11 ng Hebrew, verse 4. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na siya, nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Okay? Bagamat patay na, siya'y nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Verse 5, dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago siya inilipat. Verse 7, dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Pagpalain po nawa ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang mabisa at banal na salita. Makikita po ninyo sa binasa po natin na may tatlong karakter na binanggit dito maliban po sa Diyos. And if you can still remember, sino-sino po ang mga ito? Si Abel, si Enoch, at saka po si Noah. At makikita po natin yung klase ng pananampalataya o ng pananalig na ipinakita po nitong tatlong ito. At iba't iba ang paraan ng kanila pong way nung kanila pong faith. Okay? Iba-iba po yon. Ang binasa ko po sa inyo ay nasa verse 4, nasa verse 5, at saka po nasa verse 7. Meron yata tayong nilagpasan. Yung pong verse 6. Amen po ba? At doon sa verse 6, doon po ito pinagsama-sama. Bakit mahalaga yung faith? Sapagkat ang sabi rito, again, if you still remember last week, sapagkat hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos, and take note, at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. He is a rewarder to those who diligently seek God. Na kapag pala hinanap natin ang Panginoon, definitely there is a reward. Pero importante po doon mga kapatid na sangkap ay walang iba kundi ang atin pong pananampalataya. And here is the title of our message today,
the three manifestation of faith. The three manifestation of faith. Now, again, kung paano po ipinakita nung tatlo yung kanila pong pananampalataya sa Diyos, yan po ang iisa-isahin po natin ngayong umaga. At mula po rito, mayroon po tayong matututunan na klase ng pananampalataya. Unahin po natin si Abel, kung paano po niya ipinakita ang kanyang pananampalataya. Saan? Saan? Paano niya ipinakita ang kanyang pananampalataya? Abel worship God. So, Abel worship God. Lahat po tayo, mga kapatid, ay meron po tayong faith. Amen. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay nito sa atin, ayon daw sa measure of faith God has given to us. Now, kung paano natin i-display yung faith na ito sa buhay po natin, may iba't iba rin tayong kaparaanan. At titingnan ko, mga kapatid, base dito sa atin pong pag-uusapan, kung meron po akong babanggitin na doon nyo po ipinakikita yung pananampalataya nyo sa Diyos. Here is number 1, Abel worship God. Sa Genesis chapter 6, verse 3 to 5, ang sabi po doon, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh, tingnan niyo po yung word ha, si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at hindi lang po siya nasiyahan kay Abel. Hindi lang po siya nasiyahan sa handog ni Abel, kundi nasiyahan siya kay Abel at sa kanyang ngunit hindi kinalugdan si Cain at ang handog nito. Hindi kinalugdan si Cain at ang handog nito. Kung papansinin po ninyo, wala naman hong pagkakaiba yung magkapatid when it comes to offering o worship, yung kanilang manner ng pagsamba. Sapagkat parehas lang naman po silang naghandog. Amen. At yung pong hinandog nila ay ayon sa kanilang mga hanap buhay. Si Abel, ang hanap buhay ay isang pastor. So, ang inihandog niya ay yung alaga niyang tupa. At si Cain naman po ay isang magsasaka. So, ang inihandog naman po ni Cain ay yung kanyang mga ani po niya, yung mga gulayin. Now, here is my point. Bakit tinanggap ni Lord yung kay Abel at ni-reject yung kay Cain? Dahil po ba the best yung ibinigay ni Abel kay Lord at si Cain ay hindi? Yun po ba ang pwedeng tumatakbo sa atin pong pananaw ngayon, base sa atin pong tinutunghayan? Now, ayoko po mga kapatid na maging unfair po tayo dito kay Cain. Pero ang nakakaalam ng tunay na dahilan kung bakit hindi ito tinanggap ng Diyos, walang iba kundi mismong si Cain. Amen po ba? Ang may problema po, mga kapatid, ay yung puso ni Cain na damay lang po ang handog. Tandaan niyo to. Ang may problema ay ang puso ni Cain na damay yung kanyang handog. Verse 5, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Dahil dito, okay? Therefore, mga kapatid, listen. Natural lang po siguro na si Cain ay magalit. Bakit? Bakit sa palagay niyo? Dahil para po siyang napahiya doon sa nangyari sa kanya. Hindi tinanggap yung handog niya. Siyempre nakakahiya, amen. Parang rejected siya eh. At alam niyo na mga kapatid, kapag tayo ay nireject, napahiya, hindi pwedeng hindi tayo mag-react. Tama po ba? At doon po sa verse 6, kaya sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya.
At kung masama naman, ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangan mapagtagumpayan mo ito. Yun ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Dito, ibinalik po ng Panginoon kay Abel kay Cain yung pong bola. Sabi po ng Panginoon, o ikaw, Cain, sa tingin mo, mabuti ba yung ginawa mo? Ikaw ang sumagot kasi ikaw yung gumawa eh. Kung mabuti sa palagay mo sa sarili mo, na tama at mabuti yung ginawa mo, hindi ka dapat magalit. Tama po ba? Hindi ka dapat mag-react ng ganyan. So dahil alam mo sa sarili mo, marahil, siguro, alam mo sa puso mo na may problema ka, kaya sinabi ng Panginoon dito, yun ang kailangan mong mapagtagumpayan. Nakita nyo? Yun ang kailangan yung matagumpayan. Kung titingnan natin at first, parang hindi natin makita na may problema ang puso ni Cain. Now, ipakikita ko po sa inyo mga kapatid ang kondisyon. Kasi dito, when it comes to worship, napakahalaga mga kapatid, yung kondisyon ng ating pong mga puso. It's not about our sacrifice. It's about the condition of our heart. At ipapakita ko po sa inyo rito mga kapatid, yung pong puso na meron si Cain. Okay, tingnan niyo ito. Ang nag-reject sa kanya ay ang Diyos. Amen. Amen. Therefore, sa puntong ito, lumalabas po na ang nanakit sa kanya ay ang Diyos. So, dapat po, sa Diyos siya magalit. Tama? Ito mga kapatid. Ang Diyos ang nagpahiya sa kanya kung yun po ang atin pong magiging pananaw. Kaya po siya nag-react at nagalit dahil nireject siya ng Diyos. Tanong, bakit si Abel ang kanyang pinatay? May ginawa bang mali sa kanya si Abel? Wala. Tama po ba? Wala siyang ginawa si Abel na anumang bagay na pwede pong ikagalit ng kanyang kapatid sa kanya. Pero kitang-kita po ninyo, dito ibinuhos po ni Cain yung pong galit niya kay Abel. Ito po mga kapatid. Alam niyo po ba dahilan? Galit po siya sa kapatid niya dahil hindi niya magawa yung ginagawa ni Abel na pagsamba sa Diyos nang ang ibinigay niya sa Panginoon ay yung best na meron siya. Nagagalit po si Cain dahil nakikita niya yung mali sa sarili niya tuwing makikita niya yung matuwid na buhay ni Abel na ikinaiinggit niya. At sabi niya sa sarili niya, aalisin kita para hindi na maikumpara ang buhay ko sa iyo. Para hindi naman na rin makapamili ang Diyos sa mga ihahandog ko. Pwedeng ganito ang tumatakbo sa isip niya, kaya po niya ito ginawa. Now, ano po yung gusto kong makita natin dito when it comes to worship? Very clear na ipinaabot ito sa atin, hindi po lahat ng inihahandog sa Diyos tinatanggap ng Diyos. Kaya po mahalaga sa atin pong pagsamba at pag-worship, tama po ang atin pong mga puso. Kaya sinabi niya sa Matthew 5 verse 23, kung ito po ay natatandaan po ninyo, sabi po doon, kung maghahandog daw tayo sa Diyos at maalala natin na meron daw po tayo na may sama ng loob sa atin, iwanan daw muna natin ang atin pong hain at makipagkasundo tayo dun sa tao at pagkatapos natin makipagkasundo sa tayo bumalik at muli tayong maghandog. Why? Sapagkat ayaw ng Panginoon na tatanggapin niya ang ating mga handog na gano'n ang kondisyon ng atin pong mga puso. Ganun po kahalaga sa atin Panginoon ang paghahandog. Kailangan po, again, maayos ang atin pong puso. Now, you remember, nung pong nagkaroon po ng salot, mga kapatid, at ang tangi raw pong paraan, okay,
nang mapawi yung salot na ito ay ang pagsamba sa Diyos. Kaya po ang ginawa po ni David ay pumunta po siya doon po sa lupain ni Arauna. Okay? Nabanggit na natin ito at i-recall ko lang sa inyo. Sa 2 Samuel 24:23, ito na po yung pangyayari, seniorkat ko na po. Nang maibigay niya ang lahat na ito ay idinuktong pa niya. Si Arauna po ito, yung may-ari ng lupa, ng toro, yan. Nang maibigay na po niya ang lahat, dahil nalaman po niya na si Haring David ay kaya po bibilin yung anumang meron siya sapagkat gagamitin po ito sa pagsamba sa Diyos. Gagawin niyo pong altar. Okay. Nung malaman po ito ni Arauna, okay, sabi po niya rito, ibinigay niya ang lahat ng meron siya, at ito yung word na binitawan niya, maging kalugod-lugod nawa ang iyong handog, ang iyong worship, ang ipagsamba kay Yahweh na inyong Diyos. Nakita niyo po, yung pong gusto rin mangyari ni Arauna, maging kalugod-lugod. Sa verse 24, ano sabi po ni David? Ngunit sinabi ng hari, hindi kayan maaari. Babayaran ko ito sapagkat hindi ako sumasamba sa Diyos ng walang puhunan. I will not offer to God something that cost me nothing. Okay? Kaya't binayaran ni David ang giikang yon at ang toro sa halagang 50 siklong pila. David did this because he wants to worship God. And worshiping God requires sacrifice. Do you know that? Worshiping God requires a sacrifice. Meaning hindi po tayo pwedeng sumamba sa Diyos na wala po tayong willing na isasakripisyo para po sa Diyos. Kaya nga Deuteronomy 16:16, do not come to me empty-handed. Si Abraham sa Genesis chapter 22 verse 5, ano po ang sinabi po niya sa kanyang mga alipin? Tingnan nyo. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan na ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin. Ang sinabi po ni Abraham sa mga alipin niya, sasamba lamang kami saan? Sa Diyos. Eto, nung pong time na yon, sino po isasakripisyo niya dito sa kanyang pagsamba? Si Isaac na anak niya. Kaya sa atin pong pagsamba sa Diyos, mga kid, tiyakin po natin na meron po tayong sinasakripisyo. Sampulan ko po kayo. Bakit kayo naririto? Bakit isinasakripisyo nyo yung buhay ninyo, yung health ninyo, yung mga pwedeng mangyari sa inyo? Na wala kayong takot, makasamba lamang sa Diyos. Nakikita po yun ng Panginoon. Kasi hindi madali ang atin po ngayong sitwasyon. Amen. Pero again, as I have said, hindi ho kasi pwede na ipapakita natin sa Panginoon, Lord, may faith ako, pero wala kang walang manifestation ito. Na kahit nga sabihin natin, may risk. Di ba? Sino rito ang hindi natatakot? Lahat po tayo somehow. Amen. Naroon po yung takot sa lahat ng pwedeng mangyari. Sapagkat hindi po natin pwedeng sabihin na, di ba? Marami po kasi mga nangyayaring unexpected. Ngayon malakas ka, bukas hindi mo malaman kung malakas ka pa. Tama? Pero ano gagawin mo para maingatan yung sariling ito? Ano gagawin mo? Sapagkat naniniwala ako na ang lahat naman din ng mga tao na ngayon ay dumaranas ng ganoon at yung iba ay namatay na, sisiguraduhin ko sa inyo, nag-iingat din sila. Amen. Wala namang hindi nag-iingat. Lahat nag-iingat. Pero ba't hindi tayo makatakas doon? O eto ngayon, yung pagkakataon sa atin, hindi natin po alam. Baka sa susunod na linggo, God forbid, bigla po na namang sabihin sa atin na
balik po tayo sa MECQ. Wala na naman po tayong gathering. But thank God, hanggang binibigyan tayo ng pagkakataon like this. Gawin po natin ito at ipakita po natin sa atin pong Panginoon, okay, at maging sa mga kapatid natin na ganun po natin gusto na sambahin at pasalamatan ang atin pong Diyos. Willing tayo na isakripisyo anuman ang meron ka. So again, worshiping God always requires a sacrifice. At hindi ko na ididetalye kung anuman yung mga bagay na isinasakripisyo nyo for now. Pero you yourself, you know that. Alam ninyo yan sa sarili nyo kung ano yung mga bagay na pagdating sa Diyos, you're willing to do a sacrifice. Sapagkat yun po yung manner ng atin pong pagsamba sa atin pong Panginoon. At least nararamdaman mo sa sarili mo na you do something for God. Hindi lang for the sake of doing it. Kundi alam mo sa sarili mo, mayroong bagay na parte sa buhay mo na itinataya mo when it comes to worship. So yun po si Abel. What about Enoch? Ayan, ano po sabi puro sa Romans chapter 12? Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nanamanik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang na buhay, banal, kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba nyo sa Diyos. Offer your body a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable way of worship. At yung buhay na yan na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung willing din nating itaya pagdating po sa atin pong Panginoon. Amen. And second, kanina Abel worship God. Ang paraan ni Abel ng pagsamba, na ipinakita niya yung pananampalataya niya is through what? Worship. Si Enoch, paano niya ipinakita yung kanyang pananampalataya? Enoch walked with God. Okay? Enoch walked with God. Genesis chapter 5:21. 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Matusalem. Nabuhay siya ng 300 years, taon, nakasama ang sabihin nga natin muli, for the second time, yung phrase na yon, nakasama ang Diyos. Ayan. At naroon din ang ibang mga anak. Umabot siya ng 365 years. Verse 24. At sa buong panahong yon, makita niyo po, kasama nga niya ang Diyos. At pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha na siya ng Diyos. Dito malinaw mga kapatid, na halos buong buhay ni Enoch ay lagi niyang kasama ang he always walk with God. At pag sinabi po nating walking, walk is a form of exercise. Amen. Meaning, i-exercise daw po natin o i-practice natin sa buhay natin na lagi natin kasama ang ating because in Amos chapter 3 verse 3, can two people walk together without agreeing to meet? Nakita niyo po? Walking with someone, listen, walking with someone give us a security, a sense of security. Amen. Lumalakas po ang loob natin kapag alam natin na meron tayong nagbibigay po ito ng strength. Kung sa tao, mga kapatid, lumalakas ang loob mo, lalo na sigurong lalakas ang loob mo kung ang kasama mo ay ang ating Diyos. Subukan niyo sa dilim. Pag nag-iisa ka at ikay matatakutin.
Nahihirapan ka, right? Pero kahit madilim, kapag may kasama ka, lumalakas ba loob mo? Hindi. Bakit lumalakas ang loob mo? Dahil may kasama ka. O, anong difference? Sapagkat kaya lumakas ang loob mo, alam mo na kapag may nangyari sa'yo, may mangyayari din sa kanya. So, ibig sabihin, may kadamay ka. Ganun lang ba tumatakbo sa isip mo? Di ba? Paano naman kapatid, kung yung kasama mo ay mas duwag pala kaysa sa'yo? Na makaramdam lang ng kaunti, itatakbo't iuhanan ka. O anong lakas ang loob na pwede ibigay sa'yo? Pero somehow, hindi man po gano'n ang senaryo. Kapag may kasama ka, laging lalakas ang loob mo. Tinan mo sa awit, ano sabi ron? Bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Why? Though I walk in the valley of shadow of death, I fear no evil, because thou art with me. Yun sinasabi rito, mga kapatid. Amen. Ano ba? Isaiah 43. Pag ikaw ay daraan saan? Sa karagatan. Ano promise ng Lord? Wow! Sasamahan kita. Ano pa promise niya? Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka maano. Ano pa yung pangako niya? Hindi ka maibubuhan ng alin. Bakit po niya nasabi ito? Ano dahilan? What a promise! Depende na lang po yan sa atin kung paano po natin pinapaniwalaan yung sinasabi ng ating pong Panginoon. Tingnan niyo ito. Sasamahan kita. At ang Diyos mismo ang nagsalita nito sa iyo. So paano ho mananaig sa atin ang takot kung mismo ang Panginoon na lumikha sa iyo ang kasama po ninyo? Ang ganda nito. Gawin nga itong memory verse ninyo, hindi ka madadaig. May mga suliranin po tayo ngayon, pero sabi niyan, hindi ka madadaig nito. At dumaan ka man sa apoy ng mga pagsubok, hindi ka maaano, hindi ka maibubuhan. Ginamit yung pagsubok, mabigat ha? Grabe. So, tandaan po natin ito, mga kapatid. Enoch walked with God so that he will please God. Ulitin ko. Enoch walked with God so that he will please God. We don't walk with God so that God will please us. Nakuha niyo po? We don't walk with God so that God will please us. Example, Lord, if you give me what I ask for, I will be pleased. Pwedeng ganun po ang pwedeng sabihin natin. Hindi po dapat tayo ang nalulugod, kundi dapat ang nalulugod sa atin ay ang... Kasi minsan ang gusto natin, tayo ang pinasang Diyos. Siyempre, kapag ka ibinigay ng Panginoon kung ano man yung hinihingi mo, edi siyempre sasaya ka and you will be pleased. Pero hindi po dapat ganon. Dapat sa buhay daw po natin, ang napiplis natin, walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Kaya sabi po sa 2 Corinthians 5:9, kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging sa katawang lupa tayo o maging nasa piling na niya. 2 Timothy 2:4, ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno o sa kanyang Diyos. Ulitin ko, mga kapatid, we are here to please God, not the other way around. Hindi po tayo naririto para po tayo ay ma-please, kundi narito tayo para siya ang ating i-please. Amen? Malinaw po ba yun, mga kapatid? Kasi minsan, ganito nangyayari sa atin.
Kaya tayo narito, gusto natin na maranasan ang Diyos. Right? There is nothing wrong with that. Pero dapat ang atin pong maging objective. Okay? Ito. Kaya ako narito, gusto ko na maranasan ako. Kasi, dalawa kasing nangyayari. Laging ikaw na lang, Lord, gusto kitang maranasan. Lord, gusto kong gawin mo itong bagay na ito. Tingnan mo naman yung sarili mo. Ano naman pwede mong gawin sa Kanya? Kalimutan mo muna minsan ang iyong sarili. At ang ilagay mo ngayon sa sarili mo ay kung ano ang pwede natin gawin sa ating pong Panginoon. And then pangatlo, Noah worked with God. Kanina, si Abel, ipinakita niya yung faith niya through what? Through worship. Si Enoch, ipinakita niya ang faith niya through what? Through walk with God. Ngayon po, si Noah, ipinakita po niya yung kanyang faith working with God. So dito, makikita natin, wala pong inutos at hiniling ang Diyos kay Noah na hindi po niya ito ginawa. Noah did what God has asked him to do. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Hindi po madali yung ipinagawa ng Diyos kay Noah. Walang tumulong sa kanya, walang naniwala sa kanya, pero ipinakita po niya rito, hindi siya nasiraan o pinanghinaan ng loob. Sa loob po ng 120 years of work, 120 years of work. Tandaan niyo po yun, ha? Sapagkat umabot po ng 120 years na inabot po para po niya mabuild yung pong ark na ito. Pero tingnan po ninyo sa Genesis 6:22 kung ano po ang ginawa ni Noah. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Lahat. Lahat ng inutos sa kanya, ginawa ni Noe. Sa chapter 7, at ginawa nga ni Noe ang bawat inuutos ni Yahweh. Etong maganda po sa pananampalataya ni Noe. Kung bakit ko po ito pinakita sa inyo. Ginawa po ni Noe yung lamang pong ipinagagawa ng Diyos sa kanya. Amen po? Ginawa lamang po ni Noah yung kung ano yung ipinagagawa ng Diyos sa kanya. Church, listen. May pagkaiba po kasi yung doing great things to God, for God rather, at doing great things with God. Ulitin ko po. Magkaiba po yung pong doing great things for God and doing great things with God. Yung doing great things for God, ikaw lang po yon. At sa tingin po natin, maganda yon. Dahil may ginagawa ka para sa Panginoon. Pero hindi po lahat ng ginagawa natin, kahit ito ay sa Panginoon, ay masasabi natin ito ang kalooban ng Diyos. Baka kalooban po lang natin, hindi po ng Diyos. Kasi kung hindi po ang Diyos ang nagsabi sa atin kung ano ang dapat nating gawin, then saan po natin kinuha yung idea ng ginagawa mo para sa Diyos? Besides, kung ikaw lang ang gumagawa sa Diyos, pwede po tayong makapagyabang sa iba o maging sa atin pong sarili at sasabihin natin ito ang ginawa ko sa Diyos at ito ang mga naibigay ko sa Diyos. Ito ang ginawa kong paglilingkod sa Diyos. Kung tayo lang po ang gumagawa para sa Diyos. Yun naman pong doing great things with God. Gumagawa po tayo na kasama natin ang Diyos. Siyang nagsasabi sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Kaya nga sinabi po ni Kristo, tatandaan nyo, wala akong ginawa sa ganang akin sarili, kundi kung ano ang sinabi niya at inutos niya sa akin, siya ko namang ginagawa. So ito po mga kapatid, yung working with God at hindi po working for God.
Magkaiba po kasi yun. At huwag po tayong pumanatag na dahil sa sarili mo, alam mo na may ginagawa ka sa Panginoon, akala mo iyon na ang kalooban ng Diyos. Kaya kailangan po sa atin, maging sensitive po tayo sa direksyon ng banal na Espiritu na idinadirect po niya tayo doon sa bagay na gusto niyang mangyari at doon sa bagay na gusto po niyang ipagawa sa bawat isa po sa atin. At kapag naman ang Diyos ang nagsabi sa iyo na ito ang dapat mong gawin, tulad po ni Noe, ayan o, ginawa niya ang lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. At nakita natin doon sa mga una nating binasa, di ba, yung pong reward na tinanggap po nila, bunga ng kanilang pananampalataya. Si Enoch hindi namatay. Ni-rapture. Si Abel, bagamat pinatay na, nagsasalita pa rin hanggang ngayon yung ginawa niya sapagkat na-please niya ang Panginoon ng buhay ni Abel maging yung lahat ng ino-offer ni Abel. O si Noah, ano po ang nangyari kay Noah? Di ba naligtas ang kanyang buong pamilya? Yun po yung tatlo na manifestation ng ating pong pananampalataya na dapat ay nakikita sa atin through our worship. Ito po yun, yung may conclusion. Faith should be seen in our worship. Second, faith should be seen in our walk with God. And then third, faith should be seen in our work with God. And with this message, I want you to grow in your worship to God. I want you to grow in your worship to God. Again, as I have said, worship requires sacrifice. And I want you to grow in your walk with God. Tandaan po natin, walking with God gave us a sense of security, assurance, confidence, and reliance. Tatandaan niyo po yun. And I want you to grow in working with God. Remember this, church. Your labor and sacrifice to God will not return to Him void. Hindi daw babalik ang lahat ng ginawa mo. Minsan, nakaka-discourage. Isa sa nagpapahina ng ating pananampalataya kapag wala tayong nakikitang result sa lahat ng ating ginagawa. Tama po ba? Pero ito ang gusto ko namang maintindihan ninyo. Hindi ho dahil hindi nyo nakikita yung lahat ng result ng effort and sacrifice ninyo, whatever things you did for God, na ginagawa po natin para sa Panginoon, isa lang po ang tandaan po ninyo. Ang hindi lang po nasasayang sa ginagawa po natin sa buhay na ito ay yun lamang pong ginagawa natin na may kaugnayan sa atin pong Diyos. At kung yun po ang ginagawa natin sa buhay na ito, hindi man po natin makita kung ano man yung bunga nito ngayon. Sapagkat kapag binasa po ninyo ang Hebrew chapter 11, dun po sa gitna nun, meron po kayong mababasa ron. At sila ay namatay na hindi nila nakita yung ipinangako ng Diyos sa kanila. But it doesn't mean, mga kapatid, na natalo sila, nalugi sila. Bakit? Sa lahat ng ginawa ninyo ay hindi nyo nakita ang pinangako ng Diyos. Pero ito po kasi ang Panginoon. Kung mangako kasi ang Panginoon from generation to generation. At kung kayo ngayon, sa ginagawa ninyong sakripisyo sa atin pong Panginoon, at hindi ho nagmanifest at nakita sa buhay po ninyo ngayon, wag ho kayong panghihinaan ng loob, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Amen. Maging ito ay hindi nangyari sa iyo, pero sisiguraduhin ko ito,
pwede itong mangyari sa mga anak mo. At kung hindi man gawin pa uli ng Panginoon yung ginawa mo para sa Kanya, sa anak mo, gagawin niya ito maging sa iyong mga apo. Hanggang 4th generation. So therefore, hindi natin pwedeng sabihin na yung ginawa mong sakripisyo sa ating pong Panginoon ay nawalan sa isay. Hindi ho ganyan ang ating Panginoon kapag nangako sa atin. Kita niyo yan sa mga susunod na pag-aaralan po natin. Iba ang Panginoon kapag siya ang nangako. Amen? Palakpakan natin po ang ating Panginoon. So, walang masasayang sa anumang ginagawa natin na kasama natin ang ating Diyos. At paano daw po natin masasabi na kasama natin ang Diyos? Yun po yung pinangako niya. Amen? Ang sabi niya, Lo, I will be with you till the end of the age. Ang sabi rin niya, where 2 or 3 gathered together, I am in the midst of them. And then ito pa isang promise niya, I will never leave you nor abandon you. I will be with you till the end of the age. So, ibig sabihin mga kapatid, ipinangako ng Panginoon na lagi niya tayong sasamahan. Therefore, eto maganda. Worship God. Walk with God. And work with God. Amen? Hindi for God. Work with God. 3 W. Ulitin natin yung isa. Okay, sa 3 yun, saan kayo? Is it in your worship? Is it in your walk? Or is it with your work? Yung bang ginagawa mo, sa ginagawa mo ba pinakikita mo sa Diyos yung pananampalataya mo? Yung bang paglakad mo sa buhay na ito, na araw-araw, gusto mong mabigyan ng kaluguran ng Diyos? O sa pamagitan ng iyong pagsamba at paghahandog, doon mo pinakikita. Kaya nga may portion tayo, nakita po ninyo, may portion tayo sa atin pong service na worship. Sapagkat yun po ang isang bagay na kinalulugod ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So tayo po natin tumayo. Tayo po manalangin sa Diyos. Taas po natin ang ating mga kamay. Mga kapatid, sa inyong kinatatayuan, kung meron pa po kayong alam higit na pwede po niyong gawin kaysa ginagawa na po ninyo sa ating pong Panginoon, then, yun po, tingnan ninyo. Kasi yung pong bagay na ginagawa natin para sa Diyos, hindi po ito mawawalan ng kabuluhan. That's the least we can do. Wala na pong higit pa na pwede tayong gawin maliban sa ginagawa na po natin. Alam natin na walang kasiguruhan ang buhay. Walang kasiguruhan ang lahat na narito sa sanlibutan. Nakikita mo siya ngayon, bukas wala na. Hawak mo siya ngayon, bukas wala na. Wala tayong pwedeng panghawakan dito maliban sa salita ng Diyos at sa Diyos. At kung ito pang mawawala po sa buhay ng bawat isa po sa atin, wala na hong mahalagang bagay na pwede pa tayong tanggapin. Kaya ano po ang gusto kong sabihin? Sa bawat pagkakataon na meron po tayo, pahalagahan po ninyo. Bigay nyo yung best ninyo, tulad po ni Abel. Ibinigay niya kung ano yung alam niya na ikalulugod ng Diyos sa kanya. Sapagkat itong alam ko, kapag ang Diyos ay nalugod sa buhay mo, wala kang gagawin para sa Diyos na hindi rin niya ikasisiya. Sapagkat ang una na nakita niya na nagbigay ng kasiyahan sa kanya ay ang iyong buhay. Kapag nakita ng Panginoon, mga kapatid, na lumalakad po tayo ayon sa kanyang kalooban. Sinabi ron sa verse 6, He is a rewarder of those who diligently seek Him. Siya ang nagbibigay ng gantimpala
At napakasarap kapag ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng gantimpala dahil dun sa mga bagay na nakita niya na iyong ginawa na Kanya naman itong ipinagagawa. Mga kapatid, maiksi lang ang buhay. Tatandaan niyo ito. Napakaiksi lang ng buhay. Pero sapat na yung buhay na yan na magawa mo yung kaya mong gawin na wala kang pagsisisihan dahil nung kaya mong gawin, ibinigay mo kung ano ang meron ka. At ang lahat ng yan ay ginawa mo para sa Diyos. Tandaan mo ito. May sinakripisyo rin ng Diyos para sa iyo. Hindi tayo naligtas. Hindi niya tayo pinatawad nang wala siyang isinakripisyo. At alam niyo yan, ang sinakripisyo niya walang iba, kundi mismong ang kanyang sarili, ang kanyang buhay. Meron laging may nagsasakripisyo. At sa bawat sakripisyo, may nagbe-benefit nito. Yung sakripisyo ni Kristo, tayong lahat ang nag-benefit. At kung tayo man ngayon ay may sinasakripisyo, ikaw pa rin ang magbe-benefit. Lord, salamat sa umaga pong ito. Hindi po namin pwedeng sabihin at ipagmalaki kung ano man yung bagay na ginawa na namin o nagawa namin para po sa inyo. Kahit na ito yun yung pinagagawa po. Sapagkat kahit po kailan, Panginoon, hindi po sasapat ang anumang bagay na gagawin po namin para masuklian namin yung bagay na ginawa mo para sa amin. No amount of work and sacrifice and word na pwede po naming gamitin, O Diyos. Para po, Panginoon, masabi namin na nagawa po namin yung dapat po namin gawin. Naibigay namin yung dapat namin ibinigay. Tulungan mo ang mga anak na ito, Diyos. Sa maikling panahon na meron na lang po kami. Sa maikling buhay na kayo rin po ang nagtakda at nagbigay. Hayaan mo, Panginoon, O God, na ang buhay na ito ay magamit namin, Panginoon, O God, na hanggang sa huling sandali nito, mabigyan po namin kayo ng kasiyahan, ng kaluguran, Panginoon, O God, sapagkat yan ang minimithi po ninyo. Na ang anak po ninyo ay nagpapasaya sa inyo. Na ang mga anak po ninyo, Panginoon, nagbibigay ng karangalan sa inyo. Lord, lagi mo kaming samahan sa lahat po ng aspeto ng amin pong buhay. Tulungan mo kami na maging karapat-dapat po sa iyo. At magdating po ng araw, Panginoon, O God, Lord, makaharap po kami sa inyo nang hindi po kami mahihiya sapagkat alam po namin, O Diyos, na sunod naming lahat ang iyong ipinagagawa. Salamat po, Panginoon, pinupuri ka namin sa umagang ito. Niluluwalhati ka namin. Salamat sa mga anak mo na naririto at nagsakripisyo para po, Panginoon, sumamba at makinig ng mensahe mula sa inyo. I-treasure po namin ang lahat ng amin pong mga narinig ngayon at ilagay namin ito sa aming mga puso. Selyuhan mo ang mensaheng ito na hindi maagaw ng kaaway. At hayaan mo, Panginoon, na ito'y mag-manifest sa amin pong mga buhay. Lord, salamat sa mga salita mo. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, tinataas ka namin. Ito po aming samot dalangin sa pangalan